Tanging ang mga mababang lugar na lang sa Malabon ang may baha ngayon at ititurong sanhi umano ng pagbaha roon ang hindi matapos-tapos na earth dike, kaya naman sasadyain na raw ng mga opisyal na Malabon ang DPWH para madaliin ang proyekto. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Pia, dahil di na masyadong umulan simula kagabi, di na masyadong problema ang baha in most part of Camanaba. Ibig sabihin, ang parteng may tubig na lang ay yung mga binabaha naman talaga kapag high tide. Sa Malabon ako, Pia, tumutok. Bakit? Dahil nandun ang anilay ugat ng problema sa baha. Ang hindi matapos-tapos na 4-kilometer earth dike na parte ng Camanaba Flood Control Project. Bitin ang taas ng mga dike kaya nag-over the top ang tubig dagat sa 1.7 meters lang na high tide. Sa forecast nila sa Agosto, bukas aabot ng 2.2 meters ang high tide. Kapag sinabayan nyo ng bagyo, ay paano na lang daw Malabon na catch basin ng Camanaba. 2004 pa sinimulan ang Camanaba Flood Control Project at dapat natapos ng 2007 ayon sa project schedule. Nung bagyong Pedring, pinatikim na sa kanila ang pwedeng mangyari sa Camanaba pero hindi pa rin daw tinapos ang proyekto. Sa ngayon, may 10 sa 21 barangay ng Malabon ang kritikal sa baha dahil below sea level na sila. At kapag mataas ang dagat, hindi pwedeng magbukas ng floodgate. Ang pumping station, hindi naman tumasahan dahil 2 lang ang gumagana sa 4 dapat. Bukas, sasadyain na ng mga opisyal ng Malabon ng DPWH para i-pressure ng ahensyang madaliin at ayusin ang flood control project ayon sa plano. Pia. So, Mark, kapag sumadya na yung mga lokal na opisyal, no, ang DPWH, at anong hihilingin nila na target completion date? Ay dapat sa mabilis na panahon kasi halimbawa yung Hiner kung tutuusin daw, hindi naman ganun kalakasan pa nila ikukonsidera pero binabaha na sila talaga at saka daw parang sa kanilang yung forecast nila ng high tide habang lumilipas yung taon pataas ng pataas kaya lalo silang nangangamba dahil yung mga bitin ng sukat ng dike nila hindi na kinakaya. In fact meron daw na-breach pa totally kaya meron sila daw noong 2 barangay na talagang binaha ng husto na in a matter of minutes daw ay hanggang dibdib. So at nagkaroon daw sila ng 2 casualty doon nung bagyong Pedring. Kaya sinasabi nila na ayaw nila lang maulit yun. Kahit unahin na yun, yung mga mahalagang parte ng 4-kilometer dike na yun para hindi na-go over the top yung tubig. Alright. Maraming salamat, Mark Salazar.